Luke 22, 41 and 42 at tayo ay tumayo, mga kapatid. Ready? Verse 41 begin. And he was withdrawn from them about a stone's cast, and kneeled down and prayed, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. May the Lord bless the reading of His Word. Mag-pray muna tayo. Father in heaven, Lord, as we study your Word tonight, buksan niyo pong aming mga puso at isipan. Bigyan niyo po kami ng enlightenment, Panginoon. At give us, Lord, the grace na ma-apply po namin ito sa amin pong spiritual na pamumuhay. Thank you, Lord, and forgive us for all our sins na nagawa po sa araw na ito. Fill us with the power of your Holy Spirit in Jesus' name. Amen. Pwede na tayong umupo. Now, alam natin yung storya nito, no? Yung prayer ni Jesus na sabi niya, Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin itong pagdurusang ito. Kaya lang sabi ni Jesus Christ, bagamat ang iyong kalooban nawa yung mangyari, hindi yung kalooban ko. So si Jesus Christ, isa siya sa biblical example na talagang siya ay nagpumailalim sa kalooban ng kanyang Ama. Even to the point na alam ni Jesus Christ na siya ay mamamatay, siya ay magdusa para sa kasalanan ng sanlibutan. So sabi niya, yung kalooban mo nawa yung mangyari, hindi yung kalooban ko. Now, sa atin bilang mga Kristiyano, ganun din ba yung prayer natin palagi sa Diyos? Lord, ito yung gusto ko sana. Pero kung ano yung kalooban mo para sa akin, yun nawa ang mangyari. Ganun din ba yung prayer natin katulad ni Jesus? Or baka ini-insist natin sa Diyos yung gusto natin, yung will natin. Lord, ito talaga yung gusto ko eh. No? Sa halip na kung ano yung kalooban ng Diyos, ini-insist natin kung ano yung kalooban natin. So pag nagkaganon po mga kapatid, mapapahamak po tayo kung ganon. No? Kasi kung will ng Lord, kung tayo po ay nasa sentro ng kalooban ng Diyos, wala po tayong pagsisisihan doon. Okay? Kasi we believe that God's will is always best. Kaya lang, ang problema, paano natin malalaman yung kalooban ng Diyos? Yan ang topic natin ngayon. How do I find God's will for my life? Pag sinabing God's will, ito talaga yung plano ng Diyos at kalooban ng Diyos sa iyo at sa akin. Ang challenge lang sa atin bilang mga Kristiyano kung paano natin mahanap yung kalooban ng Diyos. No, halimbawa, bilang estudyante, kung ano ang magiging trabaho mo balang araw, may kalooban ng Diyos yan sa iyo. Kung sino ang magiging asawa mo, lifetime partner mo balang araw, may kalooban ng Diyos sa iyo. Okay? Kung saan ka dadalhin ng Diyos balang araw, kung saan ka mag-settle down, may kalooban ng Diyos sa iyo. Ibig sabihin, spiritual, physical man, mayroon kalooban ang Diyos sa bawat isa sa atin. Okay? Mayroon siyang kalooban. Ang tanong, alam ba natin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay? Kaya bilang mga Kristiyano, importante na kailangan mahanap natin kung ano yung kalooban ng Diyos. No? Abi dito. So how do I find God's will for my life? Okay? Many people, including Christians, often ask or wonder about such questions in life as what should I do when I grow up? Who should I marry? Where should I live? Etc. Pero ang pinaka-bottom line doon, Lord, ito ba yung kalooban mo para sa akin? So ang tanong is, how do I find God's will for my life? So mayroon lang po tayong tatlong bagay na i-consider. Kung gusto mong malaman kung anong kalooban ng Diyos sa iyo, consider these three things. Itong tatlong ito
ito yung tutulong sa atin kung paano natin mahanap yung kalooban ng Diyos. Okay? So ano yon? 3 things na dapat nating i-consider in order for us to find God's will for our lives. Number 1, importante po yung salita ng Diyos. Okay? Para mahanap natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, kailangan natin i-consider ang salita ng Diyos. Okay? The Word of God directs. Ang salita ng Diyos, gagamitin niya ng Diyos para i-direct tayo sa kanyang kalooban. So kung gusto mo na malaman kung anong kalooban ng Diyos, nasa salita niya. Lahat ng kalooban ng Diyos sa iyo at sa akin is found in the Bible. Okay? Mayroon bang ganun, Pastor? Kung sino yung of course, kung sino, halimbawa, mga young people, lifetime partner. Hindi naman nakalagay dyan yung pangalan eh. Pero mayroon siyang principle dyan na pwede mong i-consider. Mayroon siyang kautusan dyan, mayroon siyang standard dyan. Na yung standard na yan, yung utos na yan, yung principle na yan, kung susundin natin, hindi tayo malalayo sa kanyang kalooban. Masesentro tayo, malalagay tayo sa sentro ng kanyang kalooban. Like for example, okay? Ano bang kalooban ng Diyos pagdating sa lifetime partner? Okay? Mga young people, nagpe-pray na ba kayo ng lifetime partner? Wala pa? Di pa college. Di pa college? College pag nag-college pa na. Okay. So mayroon pong halimbawa, kung ikaw, mayroon kang desire, Lord, gusto ko sanang magkaroon ng lifetime partner. Pero hindi ko alam kung sino yung will mo para sa akin. Okay? So ngayon, paano natin malaman yung kalooban ng Diyos? Mayroon siyang instruction. Kailangan mong hanapin kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Okay? Halimbawa, it is never God's will sa isang Kristiyano, anong standard? Anong utos pala? At anong principle? Para sa isang Kristiyano, kailangan hanapin mo believer. Ibig sabihin, yung tao na kung saan mayroon siyang takot sa Diyos, mayroon siyang relasyon sa Diyos, mayroon siyang paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Okay? So, hindi kalooban ng Diyos para sa isang Kristiyano to marry an unbeliever. So, standard yon. Yun ang standard ng Diyos. Yun ang kalooban ng Diyos. So, like for example, mayroon akong nagustuhan, Pastor kaya lang unbeliever siya. So, alam na natin na yung person na yon is not God's will for you kasi una sa lahat, hindi siya ayon sa salita ng Diyos. Okay? Trabaho, the same din. No, anong point ko? Kung kalooban ng Diyos yan, hindi kanya ilalayo sa Diyos. The same din, kahit yung tao, person, mahal ko yan per tao na yan. Pero kung yung tao na yan, halimbawa, na minamahal mo, ilalayo ka sa Diyos. Baka hindi siya yung kalooban ng Diyos. Kasi kung ikaw ay nasa sentro ng kalooban ng Diyos, o yung isang bagay na yan ay kalooban ng Diyos, hindi kanya ilalayo sa Diyos. In fact, yun pa yung lalapit sa iyo, papalapit mismo sa Diyos. Now, God often guides through verses of Scripture that speak loudly to you. Tandaan natin na, of course, may Word of God tayo. Pero hindi advisable na para malaman ko yung kalooban ng Diyos, sige, magbukas ako ng Bible, tapos, tingnan ko nga, ito na siguro. Ulit, parang pangit yun Uy, Lord, ito na yung kalooban mo sa akin. Hindi ganun You have to know your Bible. Okay, mga kapatid? In order for us to know God's will, you have to know the Bible. Of course, sabi nga kanina, God's will never contradicts His Word. Therefore, know your Bible. Hindi mo malalaman yung salita ng Diyos kung hindi mo naman pag-aaralan. Di ba? Read your Bible. Study your Bible.
Okay? Know your Bible. Why? Kasi as long, no, the more na nag-aaral ka ng salita ng Diyos, the more mo na makikita yung kalooban ng Diyos sa buhay. Okay? So if you want to know the will of God, consider God's Word. Why? Because the Word of God directs. Naku ba? Pastor, hindi ko maintindihan kasi yung ang lalim ng salita ng Diyos. You can ask, pwede kang magtanong, Pastor, ano bang ibig sabihin nito? Kasi gusto ko malaman yung kalooban ng Diyos pero hindi ko maintindihan yung sinasabi ng Bible. So pwede kang magtanong. Okay? Or pwede kang mag-research kasi pwede naman sa sa Google, no, commentary, no, para makatulong sa iyo. So, consider the Word of God. Hindi pwede na malaman mo yung will ng Lord without the Word of God. So, kailangan mo talaga ang salita ng Diyos. Okay? Psalm 119, verse 105. Psalm 119, verse 105. Okay, anong sabi? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang salita ng Diyos, ang kanyang salita, yun yung ilaw. Magbibigay liwanag sa atin. So that's why if you want to know God's will in your life, use the Word of God. Kasi yan yung magbigay ng direction sa iyo. Okay? Joshua chapter 1, verse 8 and 9. Joshua chapter 1, verses 8 and 9. Okay, basahin nga natin. Verse 8, ready? Begin. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Verse 9. Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. So sabi ng Diyos kay Joshua, meditate therein day and night. So ganun ka-importante yung salita ng Diyos. No? Kaya challenge sa atin na, sana wag niyong itigil yung pagbabasa ng Bible. Nagbabasa pa rin ba kayo ng Bible every day? Every night na lang. So, sabi dito, meditate. So, kailangan mong, ano ba sa Tagalog ang meditate? Pagbubulay-bulayan. Hindi mo lang babasahin, kundi i-meditate mo, Lord, ano ba yung gusto mong ituro sa akin? Sa verse na binasa ko ngayon. Lord, gusto kong malaman yung kalooban mo. You have to meditate the Word of God. No, kasi yung Word of God pala, yun yung nagbibigay direction sa atin. Tinuturuan tayo ng Diyos na hindi tayo malayo sa kanyang kalooban. Okay? So, the Word of God directs. Ano pa? The second thing na i-consider natin in order for us to find God's will. Not only the Word of God directs, secondly, our inner conviction agrees. Our inner conviction agrees. Of course, when we say inner conviction, that is the work of the Holy Spirit sa atin. Okay? God has given us His Holy Spirit to guide us, and He bears witness with our spirit that a certain course of action is right or wrong. Take note, mayroon tayong Holy Spirit. Pag tinanggap mo si Jesus bilang tagapagligtas, you have the Holy Spirit na. Anong role, anong isa sa ministry ng Holy Spirit? Siya yung tuturo sa'yo. No? Una, magpo-convict siya sa'yo. Mag-work out siya sa'yo. Lalo na, pag mayroon tayong ginawa na hindi kalooban ng Diyos, take note, be sensitive sa working ng Holy Spirit. Magpo-convict siya or mag-guide siya sa atin, lalo na kung yung action na ginawa natin ay hindi kalooban niya.
minsan nagbibigay na siya ng warning. Halimbawa, mayroon kang hakbang na ginawa pero hindi kalooban ng Diyos. The Holy Spirit, be sensitive to the work of the Holy Spirit. Kasi deep down in your heart, magpaparamdam ang Diyos sa iyo. I don't know kung makaramdam ka na parang wala kang peace of mind, struggle ka, pakinggan mo yung conviction ng Holy Spirit. Kasi baka inalaw ng Holy Spirit yon na mag-struggle ka, wala kang peace of mind, kasi hindi ka nakasentro sa kalooban ng Diyos. Maybe nakagawa ka ng isang desisyon, pero sa desisyon na ginawa mo, hindi mo alam kung kalooban ng Diyos yun o hindi. Pero nung time na gumawa ka ng desisyon, troubled ka. Hindi ka makatulog, hindi ka at peace. Troubled ka, meaning, marahil yung Holy Spirit nagko-convict na. Yung Holy Spirit nagbibigay na ng warning, anak, mayroon kang, yung desisyon na ginawa mo, hindi yung kalooban ng Diyos. So sometimes, ang problema minsan sa atin bilang Kristiyano, nag-workout na, nagbibigay na ng warning ang Holy Spirit, tinatanggihan natin, or we ignore the working of the Holy Spirit. Why? Dahil pursigido tayo, kasi ito yung gusto ko eh. So sabi ng Holy Spirit, anak, wag mong ipagpatuloy yan. Kasi hindi yan kalooban ng Diyos, mapapahama ka dyan. So our inner conviction, kung yan ay kalooban ng Diyos, our inner conviction agrees. Okay? Bibigyan ko kayo ng example. Nung nasa Iloilo kami, sabi namin ni Ma'am Pel, Lord, i-lead mo kami sa isang lugar na talagang pwede mo kami magamit. Pero never na isip namin na dito. Okay? Nung nagbigay na ng sign ang Panginoon na dito na kami pupunta, mayroon kaming pwedeng i-sacrifice. Iiwan namin ang pamilya namin, iiwan namin yung mga friends namin, pupunta kami sa isang lugar na wala kaming kakilala. Okay? So, yun yung mga bagay na pinagpe-pray namin. Lord, talaga bang kalooban mo na pupunta kami ng Bigan? Kung ministry lang naman, Lord, marami naman dito, pwede naman dito sa Visayas. Bakit doon pa? Okay? Pero nung nag-pray kami, sabi na ipag-pray nyo yan. Nag-pray kami, then nag-decide kami. After ilang months ng prayer, nag-decide kami, Lord, we will go to Bigan. You know what? Nung nag-decide kami na pupunta dito sa Bigan, at peace kami doon. Okay? Although, andun yung nalungkot kami kasi syempre iiwan yung family. Pero andun yung una excited kami ni Ma'am Ben pupunta dito. Yung decision na yon, ipaparamdam ng Diyos sa iyo kung ikaw ay nasa sentro ng kanyang kalooban. Of course, nung dumating kami dito, hindi tumigil yung job do. Magbigay agad ng discouragement, nagbigay agad ng negative feeling na pwede kaming umatras. Okay? Di ba nakwento ko yun sa inyo? Andito kami, first time namin na dumating dito, syempre medyo nag-adjust kami ni Ma'am Bendon. Iniwan kami ni Pastor Huyo, tapos kami na lang, wala kaming kakilala. Parang iiyak kami na parang gusto namin umuwi that time. So kung kami lang, gusto na namin umuwi agad. Kaya lang, dito tayo pupunta. The circumstances permit. Yung circumstances, sabi namin, Lord, wala kaming kakilala dito. Biglang nag-change yung isip namin dito nung iniwan na kami ni Pastor Julio. Kasi sabi ni Pastor Giro, sabi niya, Pastor, bantayan niyo yan. Loneliness, self-pity, discouragement. So nung andun pa kami sa Baguio, excited pa kami kasi hindi pa kami nakarating Nung andito na kami, iniwan na kami ni Pastor Julio, doon naging reality lahat. Loneliness. Wala kaming kakilala. Discouragement. Okay? Kasi back to zero Doon sa Visayas, may church na doon. Hintay ka na lang pag Sunday may pupunta na. Dito, wala. Mag-start ka sa zero. Okay? Self-pity. Parang awang-awa ka sa sarili mo. That time, naranasan namin yon. Dumating kami sa point, sabi ko, kung gusto namin umuwi.
Kaya lang, ito yun, problema, circumstances, hindi inalaw ng Panginoon. Why? Hindi kami nauwi dahil wala kaming pera. Delayed ang allowance. Okay? Delayed ang allowance, tapos ano pa, maraming delayed eh. No, pati yung tulugan namin, delayed din. Walang susi. Halos lahat delayed. So discouraged kami, ano ba naman ito? Pupunta kami dito, tapos parang ang bakit medyo maraming hadlang. Okay? Nung sabi ko, parang gusto kaming umuwi, pero hindi inalaw ng Lord. No, lahat ng yun dinilayed ng Panginoon. Anong purpose? Kasi pag mayroon kaming pera that time, baka umuwi nga kami. May purpose, no? Circumstances permit. Pag minsan ginagamit ng Panginoon yung circumstansya. Okay? Now, i-explain ko yan. Our inner conviction agrees. Babalik muna ako sa number 2. Kaya, if you want to know the will of God, kailangan maging sensitive tayo. Lord, ito ba yung boses na pinapakinggan ko? Boses mo ba ito? O baka boses lang ng sarili ko ito? Boses lang ng sarili kong kagustuhan. So you have to be sensitive sa Holy Spirit na nasa iyo. Okay? Then, number 3, the circumstances permit. God opens and closes doors of opportunity. Kung hindi kalooban ng Diyos, sinasara ng Diyos. Kung kalooban ng Diyos, binubuksan ng Diyos ang pagkakataon. Okay? But may warning lang. Circumstances is not always the basis of God's will. Okay? Kasi baka doon tayo mag-depend. Kung lilingon siya, Lord, siya na. Akin siya. Oh, maraming tao nagde-depend sa gano'n, no? Pag tumingin siya, Lord, siya na yung God's will. So, pero, of course, sometimes God uses circumstances. Okay? God opens and closes doors of opportunity. Nothing happens to the child of God by chance. Tanda natin, lahat ng nangyayari sa buhay natin bilang mga Kristiyano, all things work together for good. Okay? Kahit hindi natin maintindihan, lahat ng yan ay may purpose ang Panginoon. As road signs serve as guideposts in our travels, we accept circumstances as guideposts in the direction of God's leading. Diba? Napaka-importante, no? Halimbawa, sa magdadrive, kahit na lang sa mga pintura sa kalsada, napaka-importante yan, di ba? Lalo na pag gabi, may mga paint yan sa gitna or sa gilid. Kasi guide mo yan eh. Okay? Or may mga warning signs. Guide yan para hindi tayo mapahamak. Tama? Now, sometimes mayroong mga warning signs ang Diyos. Ginagamit ng Diyos yung circumstances para pigilan tayo kung tayo ay mapapahamak. Okay? Halimbawa, nakagawa ka ng isang desisyong alam mong mali o hindi mo alam pala mali. Then all of a sudden, mayroong pinadala ang Diyos na isang tao para bigyan ka ng warning. Okay? So yun ay circumstances. Now, God opens the circumstances, ginagamit ng Diyos yung circumstances na yon para pigilan ka. Okay? Kasi sabi ng Diyos, mapapahama ka sa gagawin mong desisyon. Kaya minsan, ginagamit ng Diyos mga tao din. No? Kaya, mga kapatid, hindi masama mangingi ng advice. Kung hindi ka sigurado sa kalooban ng Diyos, then seek advice. Okay? Seek advice, pray. Kung hindi ka sigurado, balutin mo sa prayer. Lord, ito ba yung desisyon na gagawin ko? Lord, hindi ko alam kung kalooban mo ito o hindi. Kung hindi ka pa sigurado, keep on praying. Until after, nabigyan ka ng Diyos ng kaliwanagan. At i-reveal ng Panginoon kung ano yung kalooban niya sa'yo. Okay? Our circumstances or the circumstances permit. Now, may warning po dito.
God on occasion allows Satan to control circumstances. Minsan, inahayaan ng Diyos, no? Inaalaw ng Diyos na yung diablo kukontrolin niya yung mga bagay-bagay na nangyayari sa mundo o sa buhay natin. Kaya nga, kailangan maging sensitive ka pa rin sa Holy Spirit. Kasi malay mo, si Satanas pala gumagawa ng paraan para ilayo ka sa Diyos. Okay? Yung Diyos naman, gumagawa ng paraan para ikaw ay lumapit sa Kanya. Kung basihan mo lang ang circumstances, sometimes Satan uses circumstances as well. Kaya ang batayan natin dito, hindi lang yung circumstansya, no? Word of God and the Holy Spirit. No, yun. Huwag lang tayo mag-dwell kung ano yung mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid natin. Okay? Kasi nga, minsan ginagamit din ng diablo yung circumstances. Now, in conclusion, ganito. Sabi ni F.B. Mayer, when the Word of God, the impulse of the Holy Spirit in my heart, and the outward circumstances are in harmony, then I am convinced that I am acting in accordance to the will of God. Okay? Ulitin ko lang. When the Word of God, the impulse of the Holy Spirit in my heart, and the outward circumstances are in harmony. Ibig sabihin, hindi sila nagko-contradict sa isa't isa. Nagkakasundo sila. Okay? Then, pwede nating masabi na ikaw ay nasa sentro sa kalooban ng Diyos. Okay? So, ito lang yung challenge sa atin, no, mga kapatid. Dalawang verse pala bago ako mag-close. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Proverbs chapter 3, 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Psalm 37 verse 4. Delight yourself in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Alam ng Diyos yung desire mo, but you have to delight yourself in the Lord. Okay? Alam ng Diyos kung ano yung the best para sa'yo. So all you have to do is to trust the Lord, seek God first, delight yourself in the Lord, hindi ka malalayo sa kalooban ng Diyos. Okay? So, ito yung tatlo. How do I find God's will for my life? First, the Word of God directs. Kaya ang challenge, read, study, know your Bible. Okay? Number 2, our inner conviction agrees. That's why be sensitive sa Holy Spirit. Sa working, sa conviction ng Holy Spirit. Sa voice ng Holy Spirit. Okay? Then, the circumstances permit. God opens and close opportunities. Pag sinasara na ng Diyos, huwag mong ipilit na buksan. Or, kung binubuksan na ng Diyos yung opportunity, huwag ka nang magmatigas. Lord, ayaw ko dyan eh. Gusto ko dito. Ito na nga yung inopen ng Panginoon. Okay? So, the circumstances permit. Sana nga mga kapatid, mahanap natin palagi yung kalooban ng Diyos. No? At hindi madali it takes time. Sometimes hindi overnight na Lord, gusto kong malaman yung kalooban mo. It takes overnight. It takes time para malaman ko na si Ma'am Pen pala yung kalooban ng Diyos sa akin. Okay? Ang daming pang prayer, ang daming luha para malaman lang yung kalooban ng Diyos para sa akin. So, the same din. Yan man ay love life, yan man ay trabaho, yan man ay mga personal na desisyon. Kung gusto mo na ikaw ay nasa sentro ng kalooban ng Diyos, ipagpatuloy mo na mag-pray, study the Word of God, be sensitive, delight yourself in the Lord. Huwag kang huminto until after i-reveal ng Panginoon yung kalooban niya sa buhay. Let's pray. Father in heaven, Lord, pagpalain mo nawa ang iyong mga salita, Panginoon.
just like your Son, Jesus Christ, it is also our prayer, Lord, not our will, but your will be done in our lives. Tulungan mo kami, Panginoon, na amin pong masumpungan kung ano po ang iyong kalooban sa aming buhay, Panginoon. Help us, Lord. We believe that your will is always best for us. Salamat sa iyong mga salita na ito po yung nagbibigay direction sa amin. Thank you for the Holy Spirit na ito po ang nagbibigay guidance sa aming Panginoon. And thank you for using the circumstances. Lord, tulungan niyo po kami. Bless your word in our hearts. In Jesus' name, amen.